Isang mapagpalang araw mga kaibigan at mga kababayan. Sa oras na ito tayo ay pinagkalooban muli ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon na muling makabalik sa ating regular na ginagawa, ang paghahayag ng katotohanan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. At nandito tayo ngayon sa isang lugar na medyo maganda. Ngayon lamang ay medyo nakakarinig kayo ng ilang mga background na maingay mga kaibigan at mga kababayan, sapagkat yung kapitbahay ay nagpapaayos ng kanilang building dyan sa harap. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang salita ng Diyos. Tayong mga Kristiyano ay naniniwala tayo na ang ating Panginoong Hesus ang tagapagligtas, at hindi lamang na tayo ang kanyang niligtas, kundi naniniwala rin tayo na siya ay babalik uli. Sangayon sa ating pinag-aralan nung nakaraan na si Hesus ay babalik muli ayon sa mga talata ng Biblia na ating binasa. Ngayon ang tanong mga kaibigan at mga kapatid, bago si Jesus magbalik para sa mga naghihintay sa kanya, tayong mga Kristiyano ay naniniwala na mayroong isang lugar na kung saan dadalhin ang mga tinubos sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. At iyan ngayon ay ating aalamin sa magitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Ngunit bago ang lahat, inaanyayahan ko po kayo na tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, sa oras na ito kami ay nagpapasalamat sa inyo pong panahon na ibinigay muli sa amin na kami ay makarinig muli ng inyong tanging mga salita. Kasihan ng inyong banal na Espiritu ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, upang mga bagay na aming madinig ay aming maunawaan at isakabuhayan at magkaroon ng pag-asa hanggang sa pagbalik ng aming Panginoon. Ipagpatawad, O Diyos, ang aming mga kasalanan na nagawa sa isip, salita, maging sa aming mga gawa. Ito ay aming hinihiling at maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Ang ating pag-aaralan ngayon mga kaibigan ay may kinalaman sa kung anong lugar at anong mga bagay ang inihanda ng ating Panginoong Diyos kapag siya ay dumating at kukunin tayo, at ano ang magiging kalagayan ng mga tinubos sa lugar na yaon. Yaon ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin na si Jesus ay babalik muli ayon sa Juan 14 na ang talata nito ay 3. Sabi niya, "At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin naman ay naroon." So yun po ang pangako ng ating Panginoong Hesus mga kaibigan at mga kababayan, na sa kanyang pagbalik, sabi niya kung saan daw siya nandun, dapat daw nandun din tayo, yung mga Kristiyanong naghihintay sa kanyang ikalawang pagbalik, dadalhin sa isang lugar. Now, kapag si Jesus ay bumalik at uupo bilang hari ng sanlibutan ito, ano ang magiging pangalan ng kanyang kabisirang lungsod? No? Sa Apokalipsis Kapitulo 11, ang talata nito ay 15 mga kaibigan. Sabi nga dito, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. So ito ay sinabi ni John sa kanyang pangitain na ang kaharian daw ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya ay maghahari. Kapag si Jesus ay umupo na bilang hari, magiging ganito mga kaibigan at mga kababayan ang magiging pangyayari. Sa isa pang talata na sinabi ni San Juan sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata nito ay 2. Ang sabi ni John, "At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos,
na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na naggagayakan para sa kanyang asawa. So ito yung mga bagay na mangyayari mga kaibigan at mga kababayan na isinulat ni John sa kanyang nakita na ang isang banal na lungsod, sabi niya, ay bumababa at ang sabi niya, itayaong bagong Jerusalem, bumababa mula sa Diyos galing sa langit, na nakahandaan niya na gaya ng isang babaeng ikakasal na naggagayakan para sa kanyang asawa. So nakikita natin na kapag dumating ang ating Panginoong Hesus, ito ang mga binabanggit na magiging pangyayari mga kaibigan at mga kababayan sa oras na yaon. Now, bagamat binanggit dito na bababa ang bagong Jerusalem mula sa langit na nakita ni John sa aklat ng Apokalipsis 21 verse 2, gaano kalaki kaya ang bagong Jerusalem na binabanggit? No? Ang sabi mga kaibigan at mga kabayan sa aklat ng Apokalipsis chapter 21, ang talata ay 16 hanggang 17. Ang sabi rito, gaano daw kalaki ang bagong Jerusalem? Sapagkat ito ay bababa, ang sabi ni John. At ito ay tinawag niyang banal na lungsod. Ang sabi rito sa Apokalipsis chapter 21 verse 16 up to 17, ang sabi, at ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat, 12,000 istadya ang haba. Luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Sinukat din niya ang pader nito, 160 or 44 na siko ang taas, ayon sa sukat ng tao na siyang ginagamit ng anghel na pansukat. So nakikita natin mga kaibigan at mga kabayan na ang inihanda pala ng Diyos para sa mga tao, para sa mga naghihintay sa pagbalik, sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Una, ang ating Panginoong Hesus ay maghahari, no? Sabi nga, at ang kanyang inihandang tahanan ay tinatawag na bagong Jerusalem at bayang or banal na lungsod. Banal na lungsod at ang tawag ay ang bagong Jerusalem. Ito daw ay bumababa ayon sa nakita ni San Juan, at ang sukat nito ay sobrang laki mga kaibigan at mga kababayan. Ang sabi pa nga dito ay parisukat, ibig sabihin kung gaano ang kalaki o kahaba ang sukat nito, ganun din ang kanyang lapad. Ang haba, ang lapad, ang sabi ay parisukat ang pagkatayo ng lungsod, no? Ang haba ay gaya ng kanyang luwang, yung haba ng lungsod. Binabanggit ba sa Biblia ang haba at ang luwang nito? Opo, ayon sa ating binasa kanina, ang sukat ay 12,000 istadya. Istadya, kung i-convert mo sa kilometro, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi kasi sa talata, 12,000 istadya. Ito yung version na ginamit ng Biblia mga kapatid, 12,012 na istadya. Kapag i-convert ito sa kilometro, ito ay 2,221 kilometer mga kaibigan at mga kababayan. 2,221 kilometer. Kung sa milya naman, ito ay 1,380 miles.
nangangahulugan, mas malaki pa ang bagong Jerusalem sa India, mga kaibigan, mga kababayan, na umaabot sa 2 milyong kwadradong milya. No? So napakalaki, mga kaibigan at mga kababayan, ng banal na lungsod na inihanda ng Diyos, o yung tinatawag na bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Ganon siya kalaki, mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon, ang bagong Jerusalem o yung tinatawag ni John na bayang banal ay saan kaya gawa ito, mga kaibigan at mga kababayan? Ating basahin ang Biblia sa Apokalipsis pa rin, Kapitulo 21. Ang talata nito ay 19 hanggang sa 20, kung saan ba yari o anong mga material ang ginamit ng Diyos dito sa paggawa ng bagong Jerusalem na magiging tahanan ng mga tinubos. Ang sabi nito sa Apokalipsis chapter 21, 19 hanggang 20, ang mga saligan ng pader ng lungsod ay ginagayakan ng sari-saring mahalagang bato. Pag sinabing mahalagang bato, mga kaibigan, may ideya na po kayo niyan. No? Ang unang saligan ay haspe. Ang ikalawa ay sapero. Ang ikatlo ay calcedonia. Ang ikaapat ay esmeralda. Ang ikalima ay onyx. Ang ikaanim ay sardio. Ang ikapito ay krisolito. Ang ikawalo ay berilo. Ang ikasyam ay topasyo. Ang ikasampu ay crisopasyo. Ang ikalabing isa ay jacinto. At ang ikalabindalawa ay ametista. So yung mga binanggit na yun, mga kaibigan, sa totoo lang, hindi ko pa nakikita yung mga ito. Pero di ba, ang tanong natin kanina, yari saan ang pundasyon ng pader ng bagong Jerusalem? Pader pa lang, mga kaibigan, binabanggit dyan, puro ginto na. 12 na klase ng ginto ang binanggit sa Apokalipsis chapter 21 verse 19 hanggang 20. Yan po ang mga material ng pader ng bagong Jerusalem. At binabanggit din sa Apokalipsis chapter 21 verse 21. Ituloy lang natin ang talata, na ang bagong Jerusalem ay may mga pintuan na gawa ng alin? Ating basahin, sabi rito, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay yari sa isang perlas. Ganon ka ganda, mga kaibigan at mga kababayan, ang pagkagawa ng ating Panginoong Diyos sa tahanan kung saan inihanda para sa mga taong nasasabik na naghihintay sa ating Panginoon. Gawa saan naman ang lansangan ng syudad? So ating nalalaman sa ating binasa na ang pader ay puro ginto. Ang mga pinto ng bayan na ito ay purong perlas, ang sabi ng ating binasa. Gawa naman saan ang mga lansangan ng syudad? Kasi sa Apokalipsis chapter 21 verse 21, tuloy natin pagbasa. Nag-start tayo kanina sa verse 19, ngayon nasa 21 na tayo, verse 21. Sabi, ang lansangan ay lunsod. Ang lansangan ng lunsod ay dalisay na ginto. Imagine niyo yun, mga kaibigan. Lansangan. Ang lansangan niya ng lunsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. So, lansangan yun, mga kaibigan. Ano na ang nabanggit? Tatlo, no? Pader, pinto, at ang lansangan. So, ano pa? Mayroong matatagpuan, mga kaibigan, mga kabayan, mayroong matatagpuan doon sa lugar na yon, sa bagong Jerusalem, ayon sa Apokalipsis chapter 22 verse 1 and 2. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, sa gitna ng lansangan ng lunsod. O, di ba? Ang lansangan kanina binabanggit ni John ay dalisay na ginto. Ngayon,
Ang sabi dito sa Apocalypse chapter 22 verse 1 and 2, ang sa gitna ng lansangan ng bagong Jerusalem o ng lungsod na ito, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay. Mayroong ilog, sabi ni John, doon sa lansangan, at mayroong punong kahoy ng buhay, at itong matindi mga kaibigan, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. Nakakita na ba kayo ng puno na ganito mga kaibigan? Wala pa, di ba? Sa bagong langit, bagong lupa lang po ito mga kaibigan, mga kababayan. Ang punong kahoy ng buhay ay namumunga ng 12 iba't ibang bunga sa loob lamang ng isang buwan. Kasi pagkasunod na, maaring sa sunod na buwan, iba na naman yun. Kasi ang sabi na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. No? Maliwanag yun ha. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Imagine niyo yan mga kaibigan, mga kababayan. Ang inihanda ng Diyos na lugar ng ating Panginoon ay walang kaparihas na lugar. Puro ginto, puro perlas. Ang lansangan ay ginto, mga kaibigan, at mayroon pa doon puno ng kahoy na kada buwan may sari-sari siyang bunga na makakain. Okay? So, ang saya mga kaibigan at mga kababayan, dito sa lugar na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, kapag nandun na kaya ang mga hinirang, mga naligtas, sa lugar na iyon, magkakaroon pa ba ng sumpa sa bagong Jerusalem? Kasi dito sa ngayon mga kaibigan, lahat ng mga karanasan natin ay maaring sabihin nyo parang sumpa. Ang tao na mamamatay, isang sumpa rin yun. No? Nung nagkasala ang tao, isinumpa at nagkaroon ng kamatayan. Kasama na dyan yung pagkakasakit, etc. Mga kahirapan ng tao. Ang tanong, pagka ang mga Kristiyano naghintay sa ating Panginoong Hesus, kapag dinala na sila sa bagong Jerusalem, na kung saan ito yung lugar na inihanda ng ating Panginoon, magkakaroon pa ba ng sumpa sa bagong Jerusalem? Wala na po mga kaibigan. Basahin natin ang Apocalypse chapter 22 verse 3. Ang sabi ni John sa kanyang nakita at sa kanyang sulat, hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. No? Alam niyo bang salitang isinumpa? May narinig ako sa isang nagsasabi dati, no, kapag nung nakakita siya ng isang kapwa niya tao na parang hindi kanais-nais ang itsura, ang sabi ay para kang isinumpa. Hindi na daw doon magkakaroon ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon. No? Nandun ang trono ng Diyos at ang Kordero ay matatagpuan daw doon, at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. So, mga kapatid, mga kaibigan, wala nang sumpa na mangyayari sa bayang banal na inihanda ng Diyos sa mga hihintay sa Kanya. Kundi, nandun ang Diyos, nandun ang ating Panginoong Hesus, at matatagpuan doon siya. Paglilingkuran natin doon ang ating Panginoong Diyos. Anong buhay ang mayroon sa bagong lupa at bagong langit? Ang sabi dito sa Isaiah chapter 65 verse 21 and 22. Kung anong buhay meron doon mga kaibigan, pakinggan ninyo. Ang sabi, at sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirhan ang mga iyon. At sila'y magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga niyon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang titira. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy ay magiging gayon ng mga araw ng aking bayan. At matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay. So,
kung anong buhay meron doon, mga kaibigan at mga kababayan, sa bagong langit, bagong lupa, kung ano ang gagawin mo, ikaw talaga ang makikinabang. Hindi katulad nito, gagawa ka ng dito sa atin ngayon, sa buhay natin. Kung minsan magtatanim ka, iba ang harvest ng iyong itinanim. Kung minsan naman, kahit nandiyan ka, talagang sa pilitan kukunin sa iyo ang iyo. Ano? Pero sa bagong lupa at bagong langit at bagong tahanan na inihanda ng ating Panginoong Hesus, wala na yung ganoong klaseng pamumuhay na na-experience natin ngayon dito sa mundo. Kung ikaw ang magtanim, ang sabi ng talata, ikaw yung kakain ng iyong tinanim. Kung sakaling gusto mo magtayo ng bahay doon, kahit na may bahay na inihanda ang ating Panginoong Hesus, ikaw pa rin ang titira, walang titirang iba yon, sabi ng talata. So ibig sabihin, napakaganda ng tahanan na inihanda ng ating Panginoon Hesus. Ang tanong uli, magkakaroon ba ng totoo at hindi namamatay na katawan ang mga tinubos sa lugar na yaon, mga kaibigan at mga kababayan? Siyempre, ating alamin sa Bible, no? Filipos Kapitulo 3, ang talata nito ay 21. Sabi rito, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ano daw? Babaguhin ang ating hamak na katawan. Yung ating katawan na namamatay ngayon, babaguhin. Anong katawan ang ipapalit? Tulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Tulad sa katawan ng ating Panginoon nung siya ay pumunta sa langit. Nung siya ay inilibing, namatay sa krus, inilibing ang ating Panginoong Hesus. Sa loob ng 3 araw, siya ay bumangon. At nung siya ay bumangon, ang tawag ng Biblia sa katawan ng ating Panginoon ay katawang makalangit o katawang maluwalhati. So magiging gayon tayo, ang sabi rito sa ating binasa. Katawan ng kanyang, magiging katulad ng kanyang katawang kaluwalhatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Makinig kayo, sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15, 51 hanggang sa 54. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Ito ang magiging mangyari sa mga tao bago makarating doon sa bagong tahanan na inihanda ng ating Panginoon. Makinig kayo. Sasabihin ko ba sa inyo ang isang hiwaga? Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit. Ano ang gagawin? Babaguhin tayong lahat sa isang saglit. Sa isang kisap mata. Sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. Imagine niyo yan. Ang mga namatay bubuhayin. Nung pinag-aralan natin yung nakaraan, 2 klase kasi ang nasa libingan. Yung mga Kristiyano, namatay na talagang tapat sa paglilingkod kay Kristo. Yan yung bubuhayin una, mga kaibigan at mga kapatid, para magiging kasama ng mga buhay na natitira upang dalhin ang ating Panginoon doon sa kanyang inihandang lugar. Ang sabi dito, ang mga tayong lahat ay babaguhin na walang pagkasira at tayo'y sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So yun ang pinakamahalagang tandaan natin mga kaibigan at mga kababayan, na kapag ka nandun na tayo sa bagong tirahan na inihanda ng ating Panginoon, wala nang kamatayan, hindi mamamatay ang tao, at ang kanyang katawan ngayon dito sa lupa pa lang ay babaguhin sa isang kisap mata. So napakabuti ng pangako ng ating Panginoon Diyos mga kaibigan at mga kababayan. So ano pa? Ang mga naligtas ba o ang mga dinala ng ating Panginoong Hesus
sa bagong Jerusalem na magiging tahanan nila ay makakaranas pa ba ng karamdaman o sakit? Siyempre, hindi na mga kaibigan, mga kababayan. Ang sabi nga dito, kahit nga pagluha, wala na eh. Yung makakaramdam ka ng lungkot, kapag nalungkot, iiyak, no? Pag namatay ang kamag-anak, nalungkot tayo, iiyak tayo. Ang sabi ng talata sa Apocalypse chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis, mga kaibigan at mga kababayan. Dito sa lupa na kung saan tayo nakatira ngayon, napakalungkot talaga mga kaibigan. Hindi na doon magkakaroon pa ng pagdadalamhati sa bagong langit, bagong lupa na kung saan dadalhin tayo ng ating Panginoon Hesus. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagtangis, kirot, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So yun ang magiging pangyayari mga kaibigan, na bilang gantimpala sa mga Kristiyano na naghihintay sa ating Panginoong Hesus. Isaiah 33 verse 24. Ang sabi ni Propeta Isaias, at walang mamamayan na magsasabi, ako'y may karamdaman. Ang bayang tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasalanan. Ang sabi ni Isaiah, maging si Isaias, nakita niya na ang maninirahan sa lugar na kung saan inihanda ng Diyos ay walang magsasabi doon na may sakit ako. Sa ngayong panahon, di ba? COVID-19. Kapag ka nagpositive ang isa nating kaibigan, sabihin sa iyo, huwag ka muna ditong mamasyal kaibigan kasi baka mahawa ka. Pero dito sa ating binabasa na kung saan dadalhin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga hirang, walang magsasabi nito na may sakit ako, kundi ang lahat ay namumuhay sang-ayon sa kaluwalhatian na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. No? Paano kaya may ihambing ang bagong lupa sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, mga kaibigan at mga kababayan? Kung i-compare natin, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 2:9, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng ating mga tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Imagine natin, yung buong mundo sa ngayon high-tech na. Ang technology ay hindi mo mapuntahan ng personal pero maaari mong makita sa pamamagitan ng teknolohiya sa ngayon. Napakaganda mga kaibigan. Napakaganda ng lalang ng Diyos. Pero kung ihambing natin mga kaibigan at mga kababayan dito sa ating pinag-aaralan na tahanan kung saan ilalagay ka ng ating Panginoong Diyos, hindi anya ito nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. So kung nakita mo ang pinakamaganda na tanawin dito sa mundo, sa tingin ko mas maganda ito. Pinakamas maganda sa tanawin na nakita mo, mga kaibigan at mga kababayan. Ganun ang sabi ng Diyos sa lingkod niyang si Pablo doon sa 1 Corinto 2, Kapitulo 2, talatang 9. Ngayon, ang tanong, si Satanas na pinagmula ng kasalanan, babangon kaya uli doon? Babangon kaya uli ang kasalanan sa bagong lupa at bagong langit? Hindi. Sapagkat sabi ni Propeta Nahum sa Kapitulo 1, ang versikulo 9, ang pagdadalamhati ay hindi natitindig ng 2 ulit. Minsan lang, at dito lang yan mangyayari sa mundo kung saan tayo nakatira. Pagdating doon ay hindi na daw mauulit, mga kaibigan at mga kababayan. Now, ano ang kailangan ng lahat ng mga mananampalataya o hindi mananampalataya? Kung kayo nakarinig sa
mensaheng ito mga kaibigan, ano daw ang kailangan natin para magmana tayo ng bagong langit at bagong lupa? Sa aklat ng Hebreo 10, mga talata 35 hanggang sa 36, ang sabi, "Kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala." So kung ikaw ngayon, kaibigan, ay mayroong tiwala sa iyong narinig ngayong mensahe, ay huwag mong baliwalain, huwag mong itakwil ito, sapagkat ito ay totoo. Sabi pa nga ni Apostol Pablo, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang pangako. So, ang kailangan para natin o para makarating tayo mga kaibigan sa lupang pangako, lupang makalangit at buhay na walang hanggan, huwag daw nating itakwil ang pagtitiwala. Kung may paniniwala ka sa Diyos mga kaibigan, mas lalo mo siyang paigtingin, mas lalo ka lumalapit sana sa Diyos. Huwag kang padaig sa mga problema, kunting diferensya lang, nangihina na tayo sa pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Ang pagtitiwala kasi mga kaibigan, hindi sayang yun. Kung ikaw ay isang Kristiyano at nakakinig ka ng pabalita ngayon tungkol sa inianda ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ikalawang pagbalik, ito'y gantimpala, at ang tawag sa gantimpalang ito ay dakilang gantimpala. Bagaman, huwag lamang natin itakwil ang ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Dito sa Juan 1, John chapter 1 verse 12, ang sabi ni John, bilang karagdagan para tayo ay lumakas at manatili sa ating pananampalataya. Sabi ni John sa chapter 1 verse 12, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos." So tayong mga Kristiyano, mayroon tayong karapatan na ibinigay ng Diyos na naging Kanyang anak, sapagkat tayo ay sumasampalataya sa pangalan ng Kanyang anak, mga kaibigan. At ang pananampalataya na yun ay kaakibat na ipinagkaloob sa atin na tawagin tayong mga anak ng Diyos. Mga kaibigan at mga kababayan, nag-aalok ang Diyos ng mas mabuti para sa atin. Bakit mas mabuti ang inaalok ng Diyos? Kasi dito sa mundo ay lumilipas, mga kaibigan, ang lahat ng bagay. Ang yaman, ang kaibigan, ang kagandahan, lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas. Kaya nag-aalok ang Diyos ng mas mabuti para sa atin. Yung ating katawan na mamatay, kaya ang inaalok ng ating Panginoong Diyos yung walang kamatayan, yung buhay na walang hanggan. Yan ang Kanyang inialok sa atin. Higit pa sa mayroon tayo sa ngayon, mga kaibigan. Nakahanda ba tayong hayaan siya o ang Diyos, hayaan ng Diyos na siya ang maging pangunahin sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid, upang siyang maging ating Ama at tayo bilang Kanyang mga anak? Mga kaibigan, sa oras na ito, ang paanyaya ng Diyos na itong mga bagay dito sa mundo ay pansamantala, at nais ng Diyos na dalhin tayo sa isang lugar na Kanyang inihanda upang maranasan natin ang isang tunay at walang hanggang kaligayahan na kasama ang ating Panginoong Diyos. Nawa mga kaibigan at mga kaubayan, sa mga mensaheng ito ay nakapagbigay aliw ang dakilang Diyos kasama ng banal na Espiritu sa atin, sa bawat isa sa atin, at ang mensaheng ito, ang tanging pag-asa na ito
ay manatili sa ating mga isipan at sa ating mga puso hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay sasalubong sa Kanya sa mga lapa. Ito ang ating panalangin. Manalangin tayo mga kapatid. O dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong pangako na buhay na walang hanggan at ang tirahan na walang katulad sa mundong ito. Kami ay nagnanais, Panginoon, na makarating sa bayan na yon. Ngunit pasiglahin ninyo ang bawat pananampalataya ng bawat Kristiyano upang sama-sama namin salubungin ang aming Panginoon kapag siya bumalik sa ikalawang bahagi. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Sa oras na ito ay aming tagubilin ang aming mga sarili. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.